Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, it's me again, Takeru. To all of your listener on your channel, good morning, good afternoon, and good evening, Kuya E. By the way, I want to make it clear to your listeners that I am not gay. I'm really a man. I just want to share my childhood experience with my two neighbors. Nag-Inglesero si Takeru. Sa pagpapatuloy po nung nangyayari sa amin ni Kenta ay naging mas malapit kami sa isa't isa, kung saan tuwing hapon paggaling niya sa school niya, lagi niya ako kinukuha sa aming bahay na kahit hindi na niya ako ipagpaalam sa amin. Dahil alam na ng pamilya ko, dalawa ang napupuntahan ko na bahay. Kaya pag nawawala ako sa bahay, sisigaw lang sila sa labas ng bahay namin. Tapos may sasagot sa kanila, nandito sa amin si Takeru, either kina Kenta. Ako na taas ng bahay nila o kina Akira. Ako na sumunod lang na bahay namin. Kaya ganun kampante ang pamilya ko sa bahay namin, sa kapitbahay namin, dahil alam ng pamilya ko hindi makakaalis ng bahay ako o makakapaglaro sa labas ng bahay kung wala akong kasama. Kahit naroon ang mga magulang at mga kapatid ni Kenta ay kinukuha niya ako para makipaglaro din ako sa mga kapatid ko. Kapatid niya, pinsan niya at kahit sa kanya. Mga natural na larong pangbata ang mga laro namin. Pero minsan, pag na-el si Kenta, ginagawa namin yung pagja-jacks niya na kasama niya ako sa taas nila. Kapag alam niya na walang tao na aakyat sa kanila o minsan, pag maglalaro na, yung mga kapatid ko, kapatid niya at pinsan niya sa baba o sa kalsada namin. Kaya ang kadalasan ang pwesto niya sa taas nila o sa bahay nila ay nasa bintana ng upuan niya para makita niya kung sino ang paparating o aakyat nga sa taas kapag gusto niya na mag-jacks na kasama ko. Nung minsan kauuwi ko lang ng bahay, galing kina Akira, hindi ko rin alam na kukunin niya ako sa bahay namin para isama ako sa taas nila. Ang sabi ko sa kanya, "Kuya, ba't mo ko sinama sa taas nyo?" "Ha? Akala ko kasi gusto mo manood ng TV kaya sinama kita dito sa amin," sagot ni Kenta. "Ah, ganun ba?" sabi ko sa kanya. "Oo," sagot naman niya. "Okay, pero tapos na ako manood ng TV kina Kuya Akira habang naglalaro kami." "Ah, ganun ba?" Ganda ng usapan niyo . "Opo, Kuya Kenta, pero naisip ko yun. Yung ibang laro yung ginagawa namin ni Kuya Akira kapag kami lang dalawa ang naglalaro. Hindi naman siya nagtanong sa akin kung anong laro namin ni Kuya Akira, kaya hinayaan ko na siya. Pero hindi alam na katatapos lang namin gumawa ng milagro ni Kuya Akira that time kaya lumabas na ako ng bahay nila Akira. Pero nagtanong ako kay Kenta ng, "Nasaan yung mga kapatid mo at pinsan mo?" Sabi naman niya nasa labas naglalaro, ngunit nagtanong ako ulit sa kanya ng, "Nasa naman yung mama mo?" "Ah, si mama sumabay kay papa." "Ah, okay, pero nasa isip ko magpababa na ako sa kanya kasi napagod na ako sa laro ni Kuya Akira. Pero naisip ko din maya-maya na din niya ako ibaba dahil habang nanonood kami may ginagawa siyang assignment nila sa school kaya pinabayaan ko na." Ang gulo ng isip mo . Una gusto mo magpababa, tapos inisip mo rin na wag na lang. Nagpatuloy na lang ako sa panonood ng TV nila. Kung kaya naman si Kenta ay parang may hinahanap siya sa bag niya pero hindi niya ito sa bag niya. What? Hindi niya nahanap? Ganun ba? Kaya naisip niya na bumili siya sa tindahan. Kaya nagpaalam siya sa akin at nagtanong siya sa akin, "Gusto mo na bang bumaba? Bumaba na kasi may bibilin ako sa tindahan," wika ni Kenta. Ang sabi ko naman ay, "Oo naman, Kuya Kenta." "O sige, tara na." Makabalik din ako sa bahay kaya nang binuhat niya ako pababa kami ng hagdan, pero nang binuhat niya ako ay naramdaman
May naramdaman ako na matigas na bagay sa kanya. Ang Pops Fernandez niya ay nakatirik ng todo pero hindi ko siya pansin talaga na nakatirik na bagay sa kanya. What? What? Ang Pops niya ay nakatirik ng todo pero hindi ko siya pansin talaga ang nakatirik na bagay sa kanya. Ayun, ang gulo nun Takeru ang gulo nun Kaya nang nasa baba na kami ni Kenta at binababa niya ako sa gilid ng bahay namin, inayos niya ang Pops Fernandez niya sa short niya. Kung nabigla ako sa ginawa niya sa Pops Fernandez niya, nilabas niya ang ulo ng Pops Fernandez niya sa harap habang nakita ako sa kanyang ginagawa at nagsabi ito ng, "Sayang, gusto ko sana magpatulong sa iyo," wika ni Kenta. "Ano na naman yun?" sabi ko. Tumangulang to sa akin at ngumiti ng malaki sa akin habang palakad na siya sa labas ng iskinita namin. Kuya E, nung sumapit ang Sabado, wala rin pasok ang lahat ng bata sa amin. Kaya ang aga pa lang, marami ng bata na naglalaro sa iskinita namin at hanggang sa labas ng iskinita namin. Kaya naman ang aga akong pinaalam ni Kenta sa bahay para isama ako sa labas niya. Kuya E, nang natapos na kaming kumain ng tanghalian ng kapatid ko dahil wala ngang pasok sa school, Diretso kaming dalawa sa mga kapatid ni Kenta dahil nga sa maglalaro kami. Ngunit sinabi ng nanay ni Kenta sa kapatid ko na, "Gusto mo bang sumama sa amin?" Naman, sumagot ito sagot ng oo. Kaya nang umalis ang mama niya at mga kapatid niya, kasama din ang kapatid ko nila para sa activities ng simbahan nila. Pinaalam naman ako ni Kenta sa ate na nandito lang si Takeru sa taas namin kaya pumayag naman ito kay Kenta. Kaya nang dalawa na lang kami sa bahay nila, ganong pumesto namin ulit sa bintana. Kami na nakaupo siya sa upuan na malapit sa bintana nila at ako naman din nakaupo pero lapag lang malapit sa bintana nila habang nanonood kami ng TV nila. Nagtanong sa akin si Kenta ng, "Gusto mo bang malaman yung bagong laro na alam ko?" Sabi ni Kenta sa akin. "Oo naman Kuya Kenta," sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, "Kasama yun," sabi niya sa akin. "Ang alin?" "Ang kasama," sabi ko naman sa kanya. Sabi niya, "Yung tinulungan mo ako kay Pops Fernandez ko." Ako sabi ko, yun lang pala. Kenta, ibang laro to." Ako sabi ko, "Ano kaya yun?" Pagkakaiba sa ginagawa namin, Kuya Kenta, kapag tinulungan kita sa Pops Fernandez mo. Pero hindi niya alam na may kutob na ako sa bagong laro namin. Sabi ko sa sarili ko kung tama yung nasa isip ko, ang laro namin ni Akira ay magiging laro din namin ni Kuya Kenta. Eto bali yung parang magkaharap tayo sa isa't isa, sabi ni Kenta. Yung parang na-miss natin yung isa't isa. Tapos magyayakap tayo. Tapos ako naman parang gigiling ng mahina habang bumilis ito ng todo. Habang nakayakap ka sa akin at nakayakap din ako sa iyo. Pero dapat ay matumba o matanggal yung pagyayakap natin sa isa't isa kung sino ang bumitaw sa ating dalawa. Pagkakayakap natin ay dadaganan nito. Ay, mali ako nang naisip ko na bagong laro namin ni Kenta. Dahil sa kakaiba sa tayo ngayon, larong sa amin ni Kenta. Kaya sinabi ko sa kanya, "Game na Kuya E." Nag-umpisa na kami sa bagong laro namin ni Kenta. Magkayakap na kami sa isa't isa at umiindayog na ang aming mga katawan habang nakaupo kami at magkayakap. Ayaw namin magpatalo sa isa't isa. Bagkus, nakakaramdam ng pagtayo ng kanyang Pops Fernandez niya sa ginagawa namin sa isa't isa. Nagsalita ako sa kanya ng, "Wait, nangihina na ako sa ginagawa nating dalawa." Pero hindi ko pinapakinggan si Kenta sa sinasabi, bagkus nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya. Hindi ka pinakinggan, okay. Pero nang naramdaman niya na kumakalas na yung pagkakayakap ko sa kanya, ginawa niya, tinulak niya ako ng mahina para makabitiw na ako sa pagkakayakap sa kanya at para ding matumba ako. Pagkahiga sa lapag nila habang agad naman siyang pumaibabaw sa akin dahil alam ko natalo na naman ako dito.
sa laro kaya pinabayaan ko siya sa ginagawa niya sa akin na dinadingdong dantes. Ano yun? Kinakanton niya ako ng mahina hanggang bumibili siya dito at nang maramdaman na niya na malapit na pumutok ang bulkan niya. Ang bilis naman ng mga pangyayari, nakayakap lang tapos Huminto ito sa ginagawa niya sa akin kung saan ito umupo at binaba ang kanyang short. Bala na kayong umintindi. Para ilabas niya ang Pops Fernandez niya na galit sa pagkakatayo. Kung saan ang isang kamay niya ay nakahawak na sa Pops Fernandez niya. Kung saan nagja-jacks na siya. At kung saan ang isang kamay ko naman ay kinuha niya upang tumulong sa ginagawa niya. At nang hindi na niya kayang pigilan ay pumutok na ang bulkan. Puntok ng bulkan daw. Nanginig siya at naunat ang mga paa niya. Hudyat na ang pagputok ng bulkan niya at naglabas ng 3 beses kung saan ay napunta ang laba sa tiyan niya at mga kamay namin kung saan nahawak sa paps niya at pagkatapos ng paglabas ng laba niya napunta sa mga kamay namin na nagulat ako sa ginawa niya. Tinikman ang laba niya sa kamay niya at bigla niya akong hinalikan sa labi ko kung saan may laba ang kanyang labi galing sa kamay nito. Pagkatapos niya akong hinalikan sa labi, nagsabi siya sa akin, "Kenta, masarap ba ang gatas?" Sabi niya sa akin. Sabi ko naman bigla akong tumakbo sa lababo nila dahil parang ang pangit ng lasa. Kaya diluwal ko sa lababo dahil doon ako nagsalita sa kanya na pangit ng lasa ng gatas mo. Bigla siyang tumawa sa akin habang nagpatuloy kami sa panonood na waring walang nang naganap sa amin. Kuya E, nang natapos yung pangyayari sa aming dalawa, nagpatuloy yung ginagawa niya sa akin. Pero nang natuli ako ng 1 week, ngunit natuli ako. Si Kuya nagturo sa akin kung paano maglanggas ng Pops Fernandez ko. Kaya alam niya kung tuyo na ang sugat ng Pops. Kaya nang nakita na niya na tuyo na ang sugat nito, nagsabay kami sa paliligo dahil sinabihan siya ng nanay ko na maaari mo bang sabayan si Takeru sa paliligo para di malaman kung tuyo na ang sugat niya. Kaya nang nagsabay kami sa paliligo, pinaharap ako niya sa harap niya. Kung saan tinitignan niya ang Pops Fernandez ko. Habang nakaluhod siya sa harap ko na waring sinusuri niya ng mabuti ang Pops Fernandez ko na kinagulat ako sa ginawa niya. To be continued. Salamat Kuya E. Ayan, may Bible sinabi pa siya dito. Pagkatapos mag-usap ng mga paps, meron pa siyang Bible says John 7:24. Stop judging by mere appearances but instead judge correctly. Tandaan natin ito, kaya wag tayong humusga ng hindi pa natin ito nakikita. Kaya kapag nakita natin, dun tayo manghusga ng tama para hindi tayo nagkakasala sa Diyos natin. Okay, maraming salamat sa iyo Takeru. Ayan, medyo naglito na naman yata ako pero sigurado naman naintindihan to ng ating mga listeners. May konting kalituhan lang at medyo may paulit-ulit pa rin. Though, okay lang, naintindihan naman natin. Okay. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.